kanya-kanya silang iwas doon sa baho na nangyayari ngayon. Napakalaki po nitong patungkol sa flood control na to. Sa pagsingaw ng anomalya sa flood control project, punching bag ni Baguio Mayor Benji Magalong ang mga congressman ng bansa. Mga congressman at taga-DPWH daw ang nakikinabang sa pag-agos ng milyon-milyong pisong pondo para sa mga proyekto. Usually ang nagdidesisyon niyan yung politiko, yung congressman. Kasi siya yung naghanap ng pondo, siya rin ang didikta. And usually, pag siya ang didikta, yung paborito niyang congressman, kung ay paborito niyang contractor, kung hindi siya ang contractor. Pinalagan ni Leyte 4th District Congressman Richard Gomez ang mga banat ni Mayor Magalong. Sa kanyang Facebook post, bagaman hindi pinangalanan, pinunan ni Congressman Gomez ang pag-iingay ng isang city mayor. May ibang pakay umano ang alkalde sa pagsakay niya sa isyu ng korupsyon. Kung ito daw ay may kinalaman sa congressman ng lungsod na may nadalang mas maraming proyekto kaysa sa kanya, huwag niya raw idamay sa issue ang buong mababang kapulungan para lang magpapogi. Yan, teka muna, binanatan siya dito ni Richard Gomez, okay? Huwag mo daw idamay ang buong congressman para ka lang makapagpapogi. Guilty ka, Richard Gomez? Guilty ka? Oo, ikaw lang ang may karapatang magpapogi. Hindi. Hindi, ito si Richard Gomez, legit na pogi ito. Walang bahid to, pogi talaga. Pero yung ibang nagpapapogi, ayaw mo. Gusto mo ikaw lang. Hindi. Ano ngayon? 'Di ba? Tingnan mo. Sinabi ni Mayor Magalong, yung mga congressman na sila yung kasabwat dito sa flood control projects na anomalya. Bakit nagre-react ka? Di ba? Kung hindi ka guilty, ilan ba kayong congressman? 300 plus. Hindi naman lahat yan involved. Pero wag mong sabihin, Richard Gomez, na wala kang alam, na tanga ka, na walang involved dyan na kahit isa na congressman. Baka hindi lang isa. Madami. Don't tell me you don't know. Meron at meron dyan. Hindi lahat. Bakit? Ka nasaktan. Si Pulong, Congressman Pulong, nasaktan ba? Isa pang Duterte, nandiyan dyan, nasaktan ba? Andyan din yung anak ni Marcoleta, nasaktan ba? Ang daming congressman, hindi nasaktan. Ikaw nasaktan? Hurt ka? Hindi, tanong, guilty ka ba? Kasi yun lang na iisipin mo eh. Kasi sinabi niya tapos ikaw lang ang pumuyok. Or isa ka lang sa mga pumuyok. Guilty ka? Kung wala kang ginawa, bakit ka masasaktan eh? Hindi naman sinabi ni Magalong lahat dyan kasabwat. Yung iba lang daw ang kasabwat. Or baka hindi ka involved dito sa flood control project. Pero baka may kaibigan ka. Tanong lang. Baka may pinoprotektahan ka. Tanong lang. Pero kaduda-duda kasi itong question mo na to. Sa dami-dami, ikaw pumalag. Yung iba hindi. Ano to? May baho? Kumbaga merong murder. Halimbawa lang may namatay, may dead body, nakita na. May patay. Ang tanong na lang, sino gumawa? Ito ganyan din. Definitely, may ghost projects. May nandaya. It's a fact already. Proven. May pandarayang nangyari. Ang tanong na lang, sino? Hugas kamay ngayon. Kaya iko-connect ko po ito sa binanggit ko kanina kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, hindi ka pwedeng maghugas kamay dito. Turo ka ng turo sa iba eh. Dumaan naman sa'yo. Sekretary mo yan eh, yung DPWH. Sino ba may hawak niyan? Hindi mo alam yung budgeta na yan, pinirmahan mo yan. Kaya nga dito,
turuan ng turuan. Mag-iingat po tayo. Ito especially sa mga DDS, mag-iingat tayo. Maraming magtuturuan ngayon. Dahil kumalat na yung baho. Magkakalaglagan po yan ngayon. At mag-iingat po tayo. Garantisado po ito. Papasukan tayo ng Trojan horse. Or napasukan na tayo. Kasi maglilipatan na yan. Not even yung mga politiko. Kasabay po maglilipatan, sinasabi ko ng matagal sa inyo. Including the vloggers. Let's hold on tight, mga DDS, doon sa real DDS na matagal na. Yung hindi binastos si PRRD. Yung hindi lumipat dahil nagkapalubog na yung barko. Hindi ko sinasabi yung iba peke, okay? Wala po akong sinasabi, kayo po ang maghusga nun. Ayoko makisali sa gulo. Batang sa akin lang, eto. Mga politiko, maglilipatan na yan, maglalaglagan na yan, mga vloggers, lilipat na rin yan. Kasi wala na talaga sila dun eh. Wala na silang aasahan. Asahan ninyo yan. Pati yung followers, maglilipatan na rin yan. Iiwan nila yung barko. Okay? Mag-iingat lang tayo kasi habang dumadami, definitely dadami pa yan. Gumugulo. Ingat lang po tayo. Magkaroon tayo nung utak na eto ba, tao na to talagang for real DDS or andito lang dahil may personal agenda. Ano lang po, kayo na mag-decide dyan. Okay? Kasi dapat, ito si Richard, tuloy muna natin to. Bandang huli, payo ni Congressman Gomez, bago niya pakialaman ang Kongreso, ayusin niya muna ang problema ng sarili niyang bahay dahil lubog sa iba't ibang problema gaya ng polusyon sa hangin, palyadong public transport, overcrowding, pagsulpot ng illegal structures at watak-watak na urban planning. Sa huling bahagi ng kanyang post, hirit ni Gomez, mahiya ka naman. Ito naman, ito sagot ko. Ang sinasabi ni Richard Gomez, tingnan mo muna yung bakuran mo. Ang gulo-gulo nung distrito mo eh. Ang gulo-gulo nung bayan mo. Tapos kami pinupuna mo dito. Alam mo Richard Gomez, sana imbis na tinutulungan nga tayo ni Mayor Magalong eh. Totoo namang may problema tayo. May problema tayo sa baha. You cannot deny that kahit anong political color mo, mapupula, mapapink, mapaano ka man. O lahat po, kahit even the followers, the vloggers, we have a problem patungkol sa baha. Siguro dito we will agree. Every one of us we will agree. We have a problem. Tinutulungan tayo ni Magalong dahil despite yung problema natin, binuhusan ng pera, meron pa tayong problema pa rin sa flood control, sa baha. Binuhusan na ng pera yan. So sinusolusyonan nga ni Magalong. Instead na makipagtulungan ka Richard Gomez, ang di ko maintindihan. Ang sinisilip mo yung Baguio. Okay, kung mali doon si Magalong, sige, sisihin natin si Magalong. Anong nangyayari sa Baguio? Pero yung Baguio is Baguio lang. Andun yung gulo eh. Itong flood control buong Pilipinas, lawakan mo naman ang pag-iisip mo, Richard. Alam ko, hindi ka lang puro pogi. Gamitin mo rin yung utak mo. Ito, nagkakaproblema ako sa mga tao. Hindi lang to si Richard. Yung iba pa na tumutulong na nga yung tao. Maglalabas ng ebidensya sa tamang panahon, mag-iimbestiga. Kung makakatulong naman, bakit pa natin anong nangyayari sa atin? Wala na ba tayo kung hindi politika na lang ng politika? Ayaw nyo bang masolusyonan yung problema ng baha? Anong solusyon mo, Richard Gomez? Kayong kinokontra nyo pa si Magalong, anong solusyon ninyo? Para mahinto ang baha sa Pilipinas. Ano, hayaan na lang natin? Sige, kurakutin nyo na rin. May ghost project kayo araw-araw. Ganon? Anong klase naman yan? Ano problema sa atin eh? Pagka tumutulong, hinihila pa natin pababa.
Imbis na makiki-operate. Wala na nga tayong may tulong, hinihila pa natin yung mga tao sa paligid na tumutulong. Naku kayo. Ang tanong, may bahid ba ng katotohanan ang patutsada ni Goma tungkol sa lungsod ng Baguio? Ako hindi ko na-issue kung may katotohanan yun or wala. Let's assume na lang totoo yung sinabi lahat ni Richard Gomez about Baguio. Problema yun ng Baguio. Ang sinusolusyonan natin problema ng buong Pilipinas. Makipagtulungan ka na lang. Huwag ka nang pabigat. Next topic po tayo. Ito, isa. Tingnan ninyo. Magkakalaglagan talaga dito sa baha na to. Now I can say na wala talagang report. Because up to today, wala pa silang nabibigay. So, ang bola ngayon, wala na dito sa 2026 Committee on Appropriations, kung hindi, doon na kay Saldico ang bola ngayon. Kasi siya yung head niyan eh. Nasaan ang 2025 Small Committee Report? Ito ang patuloy na hinihingi at hinahanap ni Navotas District Representative Toby Tiangco. Ayan, andito tayo. Ang hinahanap po yung committee report ng small committee. Dahil may small committee, again, it's a fact. Diba? Totoo na yan. May report yun. Bakit wala? Nawawalang flood control projects, nawawalang committee report, small committee report, nawawala si Saldico. Ano kayo, multo na lahat, pambihira? Nagmulto yung project ng baha, nagmumulto na rin si Saldico, nagmumulto na rin yung yung report. Sabay-sabay kayo naglao sa Pilipinas. Pambira, sa kayo nagpunta. Oy, Saldico, asan ka na? Baka magdedemanda ka rin ha. Kasi yung balita ko, mahilig ka magdemanda eh. Mga dekalidad pa yung mga mo. Baka mapikon ka daw eh. Saldico. Tanong lang naman. Asan ka raw? Hindi ako nagsabi si Tiangco. Asan yung committee report? Sa unang plenary committee level ng 2026 budget deliberations nitong Lunes, hiniling nito na ilabas sa publiko ang 2025 Small Committee Report. Kasama ang mga pangalan ng miyembro at ang mga pagbabagong ginawa sa 2025 budget upang maging malinaw at transparent sa taong bayan. Ngunit hindi ito nakuha mula sa komite. That is a document within the purview of the 19th Congress. Given that we've now crossed over to the 20th Congress, we would need to consider that request. Giit ng kongresista, bunsod nito, tanging ang nakaraang chairperson ng Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Elizalde ang makakasagot nito. Sino pang makakasagot? Wala na records eh. Pag hindi pa niya nasagot yan, nako, ano nangyari dyan? Paano napalitan yan nung imposible? Diba? Tama na. Sabi ni BP Sara, ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas. Si BP Sara nagsabi si Tambaluslos at saka to si Saldico. Tapos, hinahanap bakit daw may small committee. Sabi ni Tiangco. Ngayon, merong nabago doon sa budgetan, doon nagyari sa small committee. Kaya hinahanap niya yung report. Wala yung report, wala din si Saldico. Dumudugtong-dugtong na eh. Kaya ano sabi niya? Yung bola na sa'yo. Ibig sabihin, yung sinabi ni BP Sara, ibig sabihin, kung hindi mo mapapatunayan yung sinabi ni BP Sara, na ang may hawak ng buong pera ng Pilipinas ay ikaw at saka si Tambaluslos, yung sinasabi nila na nagkaroon ng magic dyan sa small committee, pag hindi mo mapatunayan, kaya nga nasa iyo na yung bola, ibig sabihin totoo. Nasa iyo na napatunayan ng lahat. Anong gagawin mo, Saldico? Huwag ka magalit sa mga nagbabalita sa amin. Kung may magalit ka kay BP Sara, magalit ka kay Tiangco. Or better yet, maglabas ka ng ebidensya to contradict yung sinabi ni BP Sara, to contradict
Yung sinabi ni Chanco, hindi ka mahagilap. Hindi mahagilap yung small committee report. Ayon kay Representative Chanco, ang small committee ang humahawak ng mga individual amendments o pagbabago sa budget, katulad ng kung anong tatanggapin, tatanggalin at kung saan kukuhanin ang mga pondo ng General Appropriations Yung pagbabago, sino may hawak? Si Saldico. Siya ang chairman. Pagbabago patungkol sa budgetan. Bill. Aniya, ang mga detalyeng ito ng 2025 national budget ay malalaman lahat sa dating puno ng small committee. Let's ask Saldico because Kasi chair, chair siya, imposible ikaw chairman. na walang kopya. Hindi mo alam kung ano nangyari. And where is Saldico right now? He got re-elected, di ba? Yeah. He's a congressman. Did you see him already at the No. house up to now? No. Nawawala, di ba? Asa si Saldico? Congressman siya, di ba? Yes, sabi ni ano. Asan siya? Nakita mo na siya? No. Ay, Saldico, asan ka? Nawawala ka raw. Sabay-sabay kayo talaga naglaho. Nakakapagtaka naman yan. Flood control, naglaho. Saldico, wala. Small committee report, wala din. Wala na lahat. Yung pera kaya ng taong bayan, wala na din. Nagtatanong lang, wag kang pikon. Ha? Wag mong pikon. Sabi ng Supreme Court, ang mga politiko ay hindi balat sibuyas. Nagtatanong lang po. Kayo, anong sa tingin ninyo? Totoo ba yung sinasabi ni Chanco? Totoo ba yung sinasabi ni BP Sara? Ilagay nyo sa comment section. Samantala, sinubukan naman ng UNTV na kunin ang panig ni Representative Elizalde-Co, ngunit wala pa itong pahayag hanggang sa ngayon. Evan Alvarez, Kinuha yung panig niyan. Walang pahayag. Di asan siya? Nawawala nga talaga. Pambihira.